What's up everyone? It's me again, Mark Paragas, and welcome back to another travel vlog. So guys, baka lang magtaka kayo, I just need to re-upload this video dahil tinake down siya ni YouTube yung buong video for some copyright issue daw at may nag-report. So for some reason, hindi na ako pinag-explain ni YouTube, sa kanila lang niya binura at mayroon ding nang aangkin na sa kanila daw tong video na to. So ang daming ingitera, diba? So i-re-upload ko na lang guys and tuloy lang ang laban. Siyempre huwag natin patagalin pa. Tignan nyo kung nasan ako. So what's up and welcome to Bangkok, Thailand. So yes guys, we are here in Bangkok, Thailand for another travel vlog of course. And this is actually our first day here in Bangkok. Actually biglaan lang to guys. Parang last month, wala lang ako maisip. Parang sabi ko, hala wala na akong pang vlog. Iniisip ko actually kung magbablog ba ako or bigyan ko naman yung time ko na magpahinga sa pagbablog. And yun, I've decided na mag-book going here, and yes, here we are. Actually for today's video, I want to guide you on your first hour in Bangkok. So dapat pag-arrive pa lang natin ng Bangkok guys, nag-vlog na sana ako. Kaso midnight kasi yung flight natin. I flew via Cebu Pacific. So ang flight natin guys ay 12:15 AM. Tapos medyo delayed si Cebu Pacific ng 30 minutes. Mga 12:45 ata nag-board. Tapos almost 3 hours din yung biyahe from Naiya, Manila going here sa Bangkok. Tapos pag-arrive dito around 3:30, and ang Bangkok guys is 1 hour behind sa Philippines. So kung sa Philippines nasa 4 AM, sa Bangkok 3 AM pa lang. And then medyo pagod, medyo puyat kasi hindi masyado nakatulog sa plane. Kaya parang wala ako sa mood mag-vlog nung pagdating natin sa airport. Pero syempre guys, yeah, sabi ko nga, I want to guide you on what are the things that you need to do on your first hour in Bangkok. So sige, habang nandito tayo sa rooftop ng ating accommodation guys, by the way, we are staying in Silom Space Hostel around to Silom. And kung nakakakita na kayo ng mga YouTube videos or TikTok videos about the famous Lady Roti, ayan lang siya, dito lang sa Tawid. So diba, sobrang lapit. So anyhow, going back, marami ng changes by the way dito sa Bangkok. So syempre I will tell you all the details. So first, pag-arrive nyo guys sa Bangkok, pagpasok nyo ng Suvarnabhumi Airport, make sure na you go directly sa immigration. You need to pass the immigration. You need to clear the immigration first before doing anything. Marami kayong makikita na mga money changer kiosk, and then mga nagbebenta ng mga tourist SIM cards. Ignore them first, then just go directly to the immigration guys. And by the way, starting June 1st, itong bago sa sa Bangkok guys, the Thailand government, ayan, has decided to extend the non-visa days pag mag-i-stay kayo guys dito sa Bangkok. And there are I think 93 countries na kasama dun sa bagong policy na yon or bagong rules. And kasi tayo guys, pag pumunta tayo sa Bangkok, we have 30 days to stay here, no visa needed. And the Thailand government guys has decided just to boost the tourism, they extended the no visa requirements or no visa needed up to 60 days starting June 1st, which is tomorrow guys, June 1st. So nasaktuhan na hindi tayo makakaabot dun sa sa policy nila, pero syempre we will be back here naman, twice a year naman tayo nagbabangkok. So anyway, going back, so bali starting tomorrow guys, June 1st, 2024, especially sa mga Filipinos dyan, they have decided to extend it up to 60 days. So diba, nakakatuwa si Thailand guys. So hindi mo na kailangan ng visa. If you want to stay here like 2 months, then go for it. But if lalagpas kayo guys, ayun, if lalagpas naman kayo dun sa 60 days grace period na no visa needed, make sure na you apply for a visa extension. Okay? Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo guys. Huwag niyong paabutin yung time na mahirapan kayo mag-apply ng visa extension tapos baka maban pa kayo pag naging pasaway kayo dito. So now after the immigration, nandun lang yung mga carousel for your luggage. Make sure naman na alam nyo kung ano yung carousel bay, kung saan nyo kukunin yung luggage nyo. Katulad kami sa Cebu Pacific, ina-announce naman.
So after lang ng immigration guys, madali lang. Hintayin nyo lang yung luggage nyo, then that's it. And by the way, going back to the immigration, sa atin lang naman yung maraming tanong kasi palabas tayo ng bansa. Pero pagdating dito guys, wala na kayong dapat ikatakot. Hindi na kayo pwedeng mangamba or hindi na kayo pwedeng mag-isip ng ano-ano. Kasi once na nasa immigration na kayo ng Thailand, pipicturean lang kayo, fingerprint, then that's it. Wala nang ano guys, tanong-tanong. Tatatakan na yung passport nyo at makikita nyo din sa passport 60 days na siya, ganon. So now after the immigration again, claim your luggage. Then after luggage guys, mag-exit lang kayo sa arrival hall. Pag-exit nyo sa arrival hall, marami kayong makikita ulit ng mga money changers and then mga nagbebenta ng SIM card. Syempre kung wala pa kayong cash, ituturo ko sa inyo guys na meron sa basement ng airport mismo nagpapapalit ng mataas na rate, yung Super Rich, Happy Rich at saka yung K Exchange ata na bank or K Bank, mga ganyan. Tatlo yon. So ang gagawin natin guys is diretso tayong peso to baht kasi ito, just think about it, kapag nag peso to dollar pa kayo, meron agad interest yun or tubo kung sa kayo magpapalit. Then kapag nagpapalit pa kayo ulit ng dollar to baht, another interest or another tubo. So why not directly exchange it from peso to baht, which is nag-aalaw naman sila. So you don't have to worry guys. Dito sa Bangkok, tinatanggap mo nilang peso. And meron ditong part na kung saan mas mura. So 4th floor yung departure, 3rd floor yung shops and resto, 2nd floor yung arrival, which is nandito tayo. Number 1 yung public transportation, and basement kung nasan yung kanilang airport rail link. But let me tell you na nandun din yung mga exchange rate counters na nag-offer ng mas magandang rate. So let's head to the basement. Ang catch lang dun guys, nag-open kasi sila ng 5:30 AM up to 11:30 PM lang. So dumating kasi kami dito ng mga 4 AM. So literally, this is our first day talaga. Going back to the money exchange rates, mas mataas yung palitan guys sa baba. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, paglabas nyo pa lang ng aeroplano, huwag nyo muna pansinin yung mga money changer, yung mga nagbebenta ng tourist SIM cards, kasi mas may magandang options kayo. So if ever naman dumating kayo ng mga umaga or gabi, mahabol yung open yun, then magpapalit kayo. But if you don't have any options, like after ng pag-arrive nyo dito, kailangan nyo agad pumunta saan, or may biyahe pa kayo going to other provinces dito sa Bangkok, then I guess withdraw ang magiging options ninyo. You can use GoTime or you can use your GCash, but if you don't have them naman, you can use your debit card. Tapos I think nasa 220 baht ang charge ng mga ATMs ng mga bank dito kapag mag-withdraw kayo, aside from the conversion pa. Then after nun guys, ginawa namin, hinintay na lang namin mag-open ng 5:30 kasi magdi-DIY transfer kami going here. So instead of booking a Grab or taking a taxi going here sa Silom, ginawa namin, hinintay rin namin mag-open yung airport rail link, airport train nila going here sa Bangkok City ng 5:30 rin kasi. So parang enough lang yung time namin magpahinga muna sa airport, kumain, may 7-Eleven naman doon, and then yun, while waiting na mag-open yung money changer and then yung airport rail link. And then, so let's say, kunyari, meron na kayong cash. So, pag may cash na kayo, pagpapalit na kayo, then next thing to do is, syempre, buy a SIM card. So, maraming options dito, guys. Before, merong AIS, may DTAC, and may True. Yun yung mga main mobile internet network provider here. But, nag-merge na guys si DTAC and si Move. Kaya, dalawa na lang. So, AIS at saka DTAC and True. So by the way, dun sa tatlong yon, actually si AIS pa rin yung number 1 dito na mas maraming network coverage compared dun sa DTAC at saka sa Move. So siguro kaya nag-merge yung dalawa para at least mas maraming coverage, mas maganda, di ba? Dito lang din sa basement, marami nagbebenta ng mga tourist SIM card. If you don't have a choice, kunwari talagang kailangan nyo ng magkaroon ng internet or ng SIM card, you can buy here any kiosk like that.
AIS through 5G. Kasi about the SIM card guys, mas mura kung bibili kayo ng SIM card sa labas. Like 7-Eleven and any malls, sobrang laking difference. Pero for me, syempre, kapag bibili kayo ng SIM card, you need to consider the days, kung hanggang kailan nyo siya gagamitin, either 3 days, 5 days, or 8 days, up to 1 month. And then, data. Meron silang up to 1 gig, up to 15 gig. Meron silang unlimited. So, for me, I would rather choose unlimited guys. Kasi kapag gumagamit ako dito ng data, syempre, nanonood din ako ng mga YouTube, kumakain ng data. Ang kinukuha ko palagi ay yung True 5G na infinite SIM card for tourist SIM card amounting to 499 baht. Actually, nung May lang guys, this year, it was around 399 baht lang. Pero ngayon, nagmahal bigla. I don't know why. Pero, ayun, no choice tayo. Let's get the SIM card since may cash tayo. Ayan lang siya guys. AIS and True. Pero actually guys, gusto ko sanang itry yung SIM card sa 7-Eleven, which is 199 baht lang guys. Unlimited na yun, pero up to 4 Mbps lang yung speed. So speed to hindi to data. Meron din silang I think 399 baht or 499 baht. Unlimited na rin yun for 30 days, up to 10 Mbps yung speed. Pero dito kasi guys, yung mga tourist SIM card ay data ang pinag-uusapan, like up to 1 gig lang, up to 5 gig, 15 gig, 8 gigs, and so on. So magdedepende again yun sa kinukonsume ninyo. And don't worry kasi yung mga SIM card nila dito, may mga free application na rin kapag ginagamit nyo, like TikTok, YouTube, Facebook, Line, WeChat. Ayan, madami na akong dada. So let's try. I'll get the 449 baht for 8 days infinite SIM. There you go, yeah. Okay. BTS. Ayan, BTS Salad yan guys. So ayun guys, going back to the SIM card. Medyo maingay kasi siya. Meron din naman silang ino-offer guys na eSIM dito, yung AIS. Pero yung eSIM ata nila is available lang sa pang up to 15 days ata. So nasa ano na yun nasa parang 599 baht ata. Pero I forgot na mag-take ng picture ng mga data plan. But actually you have the other options. Kung gusto yung makamura, tapos marami pa naman kayong time, kumbaga parang hindi nyo pa kailangan ng SIM card right after ng airport experience niyo, pwede kayo guys bumili ng tourist SIM card sa mga 7-Eleven, sa mga convenience store. Mas mura. Let me tell you na parang nasa 49 baht lang ata, good for 30 days na, or parang mga around less than 100 baht lang. Hindi ko pa na-experience or hindi ko pa na-try yung mga ganun kasi palagi kailangan ko na guys agad ng internet pagdating pala sa airport. So after nun guys, so let's say may SIM card na kayo, so I think you're good to go na. Either kumain muna kayo sa airport or pwede na kayo bumiyahe going to your destination or your accommodation. So by the way, sabihin ko na lang din sa inyo para at least you get to know more about the Suvarnabhumi Airport. Kapag sa atin, kahit sa mga foreign, pag may mga turista, yung name ng airport guys, if we will pronounce it by syllables, it will pronounce as Suvarnabhumi Airport. But here in Bangkok guys, may mga letters dito, yung mga Thai hindi kayang i-pronounce, kaya nagiging silent yung letter na yon. Plus yung B nila nagiging P sometimes, and then yung P nila nagiging B. So instead of Suvarnabhumi Airport, here guys, it should pronounce as Suvarnabhumi Airport. So nagiging silent R, tapos yung V niya nagiging W, and then yung B instead of Bumi, it should be pronounced at Pum. So Suvarnabhumi Airport. Oh, diba, nakakatuwa. So aside from dun guys, kapag gusto nyong matuto, actually gusto ko guys matuto ng Thai language. So anyway, kapag lalaki kayo, yung mga sentence niyo that should be, kunyari kung magsasalita kayo ng mga Thai language, pag lalaki, nag-end siya dapat ng kap. And again, silent R sila dito. Instead na crab, it should pronounce as kap. And then pag babae naman kayo, then it should be ka. And then like, let's say, hello, that's sawadee-kap pag lalaki. Then pag thank you, kap ka na kap, or kap kun kap, ganyan. O, diba?
Gusto ko talaga matuto ng Thai language. And anyway, fun facts pala about Bangkok, guys. Ito, nakakatuwa ito. Did you know that Bangkok is holding a Guinness Book of Record of having the longest name of Bangkok? So, ibig sabihin, guys, merong full name si Bangkok. O, diba? Nakakatuwa. And syempre, as a travel vlogger, at least kahit pa paano, dapat meron tayong alam na fun facts or any important details. Yan, sabihin natin important details kasi dapat at least alam natin, di ba? Yung pinupuntahan nating bansa. And syempre, guys, pabalik-balik na ako dito, parang second home ko na ang Bangkok. Ang sarap sa feeling pag bumabalik ako dito sa Bangkok. Bumabalik kami. Minsan solo ako, minsan with my BFF, my partner, and minsan naman with friends. Masarap yung feeling na nandito. You're gonna taste the talagang ibang culture, food, lalo na food, guys. Food trip is life dito, guys. Parang every kanto merong street food. Ayan, medyo lumalayo na tayo. So anyway, going back muna tayo before natin sabihin or i-reveal kung ano yung full name ni Bangkok. So recap lang ulit, after you arrive sa Suvarnabhumi Airport, go to the immigration, claim your luggage, exchange your money, buy a tourism card, tapos next is transportation. So yung Suvarnabhumi Airport, guys, merong parang 5 levels. 4th floor is the departure hall, 3rd floor is the food court, maraming restaurant doon. 2nd floor is the arrival hall. Tapos, 1st floor is the transportation, yung mga public transportation. Nandun yung mga bus, yung mga van, going to one place to another. Nandun yung mga taxi. And then, basement for the airport rail link, or kung gusto nyo rin yung mga mataas na palitan. Gusto nyo mag-transport, you have the options na mag-DIY. Kung gusto nyo matry ang kanilang airport rail link going to Bangkok City, pwede naman. It will take like 25 to 30 minutes train ride. Ang pinakadulo ng airport rail link nila is sa Phayatay. At saka dito, guys, sa Silom, ito yung famous na may patpong, tapos may mga street market, may mga street food din dito, guys. Sorry kung puro kwento lang tayo ngayon, wala akong mapakita sa inyo, pero siguro pag may mga clip pa tayo ng mga immigration, ng luggage or ng tourism cards, mga ganyan, papakita ko pa rin para hindi naman kayo malokat, puro mukha ko yun nandito. So anyway, going back, so ayun, guys. Tapos kung ayaw nyo naman mag-DIY, gusto nyo mag-taxi sa 1st floor, guys, nandun yung public transportation area nila. Lalabas lang kayo, guys, ng airport. And then, hindi kayo agad makakasakay, guys, ng taxi. Meron dong mismong parang pinaka-kiosk. Kasi may 3 classes sila ng taxi, guys. Yung mga malapitan na taxi, as in malapit lang sa airport, yung pupuntahan niyo, merong small and merong large taxi. So, kayo na lang pipili, depende kung marami kayong luggage or kung mag-isa lang naman kayo, take the small taxi. Kung marami kayong luggage or marami kayo, then take the large taxi. So, meron ng mga kiosk, just press kung ano yung taxi na kailangan ninyo and then magbibigay siya ng resibo. Tapos yung assign parang lot, parking lot area kung saan nakastay yung inyong mga taxi. And dito, guys, ito hindi to scam. May mga nakita kasi ako na sa TikTok parang nag-share ng post or mga experience nila sa taxi dito, lalo na yung airport taxi, na parang sinisignal daw sila ng additional 50 baht sa kanilang additional luggage. Kasi parang sa isang tao, automatic na yun, 1 luggage. Pero since may mga turista or may mga Pinoy na maraming luggage talaga binibitbit papunta dito, ang sabi, na-scam daw sila kasi parang sinisignal sila ng 50 baht per additional luggage. Pero hindi, guys. Pag babasahin nyo yung resibo na mapiprint out kapag nag-select kayo dun sa pinaka-kiosk nila, nandun, guys, yung rules and policy na any extra luggage merong bayad. Make sure bago kayo magreklamo, aware kayo sa rules. Okay? So, kaya doon sa mga nagrereklamo na bakit na-scam daw sila, na may parang sisingil pa sila ng extra baht for the extra luggage. Well, magbasa kasi kayo. Charot lang. Pero totoo, guys. Bago magreklamo, dapat make sure na aware muna kayo sa rules, di ba? So, anyhow, ayun, pwede kayo mag-taxi, tapos pwede rin naman kayo mag-grab kung gusto niyo ng trusted talaga at hindi kayo may scam. Ayan, punta lang kayo ng arrival hall, labas lang kayo, tapos doon mismo pwede kayo mag-book ng Grab. And you have 2 useful transport app na pwedeng magamit dito, guys, Grab or Bolt. Using those application, guys, I would say mas okay si Bolt
kasi mas mura. Pero itong catch, actually hindi catch, itong tips. Kapag bibili kayo ng SIM card, ng tourist SIM card guys, gamitin nyo muna si Grab. Kasi yung AIS, DTAC, or TrueMove na SIM card, matik yun guys, na kapag gumamit kayo ng Grab, may mga discount. Makikita nyo mismo sa Grab application, parang apply the discount or apply a voucher, makikita nyo dun yung mga available discount. Diba? O yun ang tips ha. Pag bumili kayo ng SIM card, use Grab muna kasi ubusin nyo muna yung mga promo. Oh, ang dami nyo na nakukuhang information. Parang kala mo taga dito na talaga, no? Pero syempre, kahit paano, nakakuha tayo ng mga ideas. Alright, so if ever ayaw nyo mag-Grab, ayaw nyo mag-DIY airport rail link, ayaw nyo mag-Grab, ayaw nyo mag-Bolt, ayaw nyo mag-taxi, then you have the option naman na mag-bus. May mga bus dito guys, may doon sa first floor, maraming information doon na may mga bus na parang point to point sa atin. May mga dadaanan talaga yung mga specific na, kunyari Siam, Silom, or Khao San Road, ganyan. Hanapin nyo na lang. And then if ever naman, dediretso na kayo ng mga provinces dito sa Thailand, like Pattaya, Ayutthaya, ibang province, then may mga van transfer. May mga diretso na from airport going to any provinces. And then, ano pa ba? By the way guys, dito sa Bangkok, dalawa ang kanilang airport. Suvarnabhumi Airport at saka yung Don Mueang Airport. So yung Don Mueang Airport is more on domestic airport, and then yung Suvarnabhumi Airport is the international and domestic airport. So ano pa ba? Ayun, kung makapili na kayo ng transportation nyo, then enjoy the rest of your stay in Bangkok, diba? BTS again. Okay guys, nasa rooftop tayo ng accommodation natin, and madalas to guys, pag nagpupunta kami ng Bangkok or nagpupunta ako ng Bangkok, nandito ako nag-i-stay talaga kasi mura siya, in fairness. Tapos may libreng coffee, water, and then libreng noodles 24/7 yun guys. Pwede kayong magtimpla ng kape any time of the day. Pwede kayong kumain ng noodles nila dito, mga instant noodles. And then guys, kung gusto nyo magstay dito, if you're a member of the LGBTQ community, ayan, for sure aware kayo or kilala nyo or pamilyar sa inyo yung DJ station. Yung daanan mismo ng DJ station guys, nandun din yung mismong entrance nung hostel. Then mag-take lang kayo ng elevator going to the 6th floor, nandun yung lobby na yung bubungad sa inyo, o diba? So para pag kunyari kung gusto niyo mag DJ station, mag bar, talagang ano kayo, ma-party, tapos Bex Bex Battalion. So ayan, paglabas niyo andun agad. Yun nga lang, ang hassle, hindi naman na siya hassle, pero pag talagang matao sa DJ station, tapos kunyari kayo pauwi pa lang sa gabi, makikisuyo sa daanan. Huwag kayong pipila kasi hindi kayo papasok ng DJ station. So makikisuyo lang kayo ng daanan. Tapos sabihin nyo lang sa taas kayo, yung sa mga, ayun, basta sa mga nagbabantay doon, sabihin nyo lang sa ano kayo, Silom Space Hostel. Actually, aside from dito sa hostel, marami dito guys, as in mura. Nakakatuwa nga kasi kapag tayo nagbabook tayo ng mga hotels or hostels sa Pilipinas, ang mahal. Pero dito guys, parang half the price. Half the price. Siyempre, sabi ko kasi ilang beses na ako nagbabangkok. Kung i-compare ko yung mga hotels sa atin, dito guys, sobrang mura. Kahit yung mga 5-star hotel, ay, let me tell you, talaga, ang mura. And by the way, siyempre, alam niyo naman, kung kabisado nyo at kung nanonood talaga kayo ng mga vlogs natin, pag nag-travel tayo, ang ginagawa kasi natin, nag-i-stay tayo ng most of our days sa isang cheap hostel. Then meron tayong isang araw guys, nalilipat tayo sa isang 5-star hotel para mapakita ko sa inyo naman, or may idea kayo kung ano nga ba yung itsura ng mga 5-star hotel dito, and then kung ano yung experience. Kasi guys, grabe yung experience kapag nag 5-star hotel kayo dito. VIP treatment talaga. And meron tayong tatlong 5-star hotel na itatry kasi nga matagal tayo dito. Overnight lang naman siya guys, so don't worry. Para lang naman may idea kayo, kasi normally ang ginagawa ko, nagpapakapagod talaga ako, like puro tour, puro lakad, puro gala. Parang siguro kung 1 week, 5 days na puro gala, then yung talagang pinaka last day ko, kahit mga 2 days before ako bumalik ng Manila or Philippines, nagtatry muna talaga ako ng 5-star hotel para at least yun na yung pinaka ko, complete hotel staycation, yung hindi na ako lalabas, nandun na lahat, may swimming pool,
may gym, rooftop bar. Basta may enjoy yung mga facilities. And syempre watch out kayo dun sa ating magiging hotel tour and room tour ng mga 5-star hotels. So going back guys kay Bangkok, sabi ko nga kanina na did you know that Bangkok is holding a Guinness Book of Record of having the longest name of Bangkok. Kasi guys, si Bangkok may full name. And syempre lahat ng mga taga dito alam yon kasi I think kasama siya sa pinag-aaralan nila dito. Syempre, di ba? Ano ba yung pinagsasabi ko? So anyway, ang full name guys ni Bangkok ay Krong Thep Mahanakon Amon Ratanapusin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Pop no Parat Ratchatani Burirom Udom Ratchani Wet Mahasatan Amon Pimanawatan sa Tit sa Katatiya Witsanokam Prasit. Believe na kayo? So wala akong kodigo Ayan. Okay, ulitin natin So guys, ang full name ni Bangkok ay Krong Thep Mahanakon Amon Ratanapusin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Pop no Parat Ratchatani Burirom Udom Ratchani Wet Mahasatan Amon Pimanawatan sa Tit sa Katatiya Witsanokam Prasit. Diba? So ganyan guys kahaba ang full name ni Bangkok. Nakakatawa no? Siyempre at least sabi ko nga sa inyo dapat may mga fun facts kayo na alam dito sa Bangkok or sa mga lugar na pupuntahan ninyo para naman ay grabe nakakatuwa naman to. O diba, travel vlogger talaga tayo. And by the way, kung mag-i-stay pala kayo dito sa Siloam Space Hostel, hindi sila 24 hours sa reception. So pag madaling araw kayo darating dito, ang reception nila guys nag-o-open ng 9 AM. So ang ginawa namin, syempre kukwento ko yung ibang details about sa stay natin dito. Bigyan ko lang kayo ng parang quick details about the hostel. So ang ginawa namin, pagdating namin dito guys, dumating kami dito ng mga 6:30 ata, between 6:30 to 7 AM. So hinintay pa namin mag-open yung reception nila ng 9 AM. And then yung bookings namin dito since May 31, yung dating talaga namin, ang ginawa namin guys, nag-book kami ng isa pang araw advance. So binook din namin yung May 30 para pag open ng reception nila guys ng 9 AM, pwede na kami mag-check-in. Kasi ang standard check-in time dito is 2 PM. Tapos ang standard check-out naman is 12 noon. So para hindi na kami maghintay ng ilang oras din yun, 5 hours din yun, binook na lang namin ng ahead of time, 1 day ahead. So yung May 30, nung dumating kami dito, nakapag-stay na kami, nakapag-check-in na kami, tapos nakapagpahinga pa kami. So yun lang siguro yung video natin or yung video natin for today. And then mag-i-Ancient City tayo. Tapos magta-try tayo ng 3 5-star hotel, mag-i-MBK tayo, magsa-Siam Paragon tayo. And then parang ano lang to guys parang vlog na hindi pinilit. Kumbaga parang kung ano lang yung ma-experience natin for the entire trip natin. Hindi yung talagang para naman may pahinga rin ako. Kasi naman parang pag nandito talaga ako parang minsan puro talagang parang ayoko nang mag-vlog kasi nga parang gusto ko i-enjoy yung mga moment. And syempre on the other side parang nanghihinayang din naman ako na wala akong maipakita sa inyo para naman at least pag napunta kayo dito may ideas din kayo kahit papaano, di ba? So yun, just go with the flow kung ano yung mga vlog natin, tapos watch out na lang kung ano yung mga videos and vlogs na makikita nyo at mapapanood nyo. So I guess that's really it for today. And thank you guys for always watching my videos And then yung mga comments nyo guys, sobrang nakakataba ng puso talaga. And shout out sa mga friends natin not only in the Philippines but also in the other countries na natutuwa talaga sa mga vlogs ko. Canada, US, mga Pinoy dyan, Abu Dhabi, Saudi meron din, tapos Norway, Australia, di ba? Yung videos natin sobrang layo nang nare-reach talaga. And syempre sa mga taga Pilipinas, thank you for always watching my videos and waiting palagi. Sa mga naghihintay dyan guys, if ever mapansin nyo na wala akong uploads na lumagpas ng 1 week, ibig sabihin nun guys, nasa travel ulit tayo. Nag-iipon ako ng vlog para may ma-upload. Ayan. So ayoko naman parang mag-spend dito na puro edit lang. Syempre gusto kong ma-enjoy yung time natin dito. And ano pa bang mga bago? Ayun pa pala guys, going back to the immigration, aside from 60 days yung extended na no visa for Filipinos, meron din sila guys tinatawag na DTV
or yung visa for digital nomad. If you're a freelancer, you can work anywhere, o kaya naman nagko-culinary kayo dito or may mga activities kayo na pinupuntahan dito guys. Did you know that you can also get a visa for up to 180 days? So yun naman guys, may requirements. Ang requirements lang nun guys is sa freelancer kayo or digital nomad kayo, and this is only applicable talaga sa mga ganong profession or ganong mga jobs. Dapat meron kayong savings na 500,000 baht. Yun ang requirements. And if you want to extend, so let's say nagstay na kayo ng 180 days and you want to extend your visa, and that's automatic guys, extended for another 180 days. So ang requirements ay ganun pa rin, dapat may savings kayo. Syempre kailangan kasi makita nila na kaya nyong supportahan yung sarili nyo habang nandito sa Thailand. And yung extension guys ng visa will cost around between 10,000 to 15,000 baht. Yun lang yung babayaran nyo. Then pwede na kayo mag-extend as long as you can. Hindi, sorry, not as long as you can, up to another 180 days. Ay, baka ma-quote and quote nyo ako dun sa pinagsasabi ko. So anyway, we're gonna talk also about mga scams, mga known scams dito guys, and mga do's and don'ts. So we're gonna have another vlog na lang about yung mga do's and don'ts dito sa Thailand, kasi make sure guys na may alam kayo sa mga ganong law na ini-implement sa isang bansa kapag pupuntahan nyo, kasi nga mas okay na yung may alam, di ba? Saan ko ba kayo nakita? Mas okay ang may alam. Kuya Kim. So yun, mas okay guys may alam kaysa naman may ma-break kayong mga laws or may magawa kayong mali talaga dito guys. Pwede kayong ma-fine, or worst come to worst, pwede kayong ma-ban. So syempre ayaw naman nating maganon, di ba? So make sure you follow laws, you follow the culture. Huwag kayong maging pasaway guys. You need to respect the people kung saan kayo pupunta, kasi bansa nila yon. Katulad dito sa Thailand, respect the Thais. Don't be rude to them. Alam natin may mga bansa talaga na may mga language barrier, pero be respectful, be kind, be humble. Ayan, yun yung mga mga bagay na wala namang bayad maging mabait, di ba? Wala namang bayad maging respectful. So yun lang guys. We're gonna see you on our next video for another Bangkok vlog, of course. That's it for now guys. Again, thank you sa mga supporters at mga friends natin, not only in the Philippines, in other countries. Ayan, thank you guys for always watching my videos, and sana hindi kayo magsawa. And just in case may questions kayo about Bangkok, feel free to comment below. And alam nyo yan guys, ang sipag ko sumagot. Wala lang, parang parang lang ako nakikipag-chat sa mga friends. Ayan, ganyan ako. Actually, mabilis talaga ako sumagot kaysa sa mga mag-jowa dyan. Charot lang. So, again guys, that's really it. It's me again, Mark Paragas. And subscribe na kayo sa channel ko, Mark Paragas Official. And don't forget to hit the notification bell para naman updated kayo sa mga upcoming vlogs natin. Okay, so enjoy life guys to the fullest. Enjoy every moment. Live life to the fullest. And sabi ko nga, more travel, more fun. See you on my next Bangkok vlog.